Ngayong araw ay tatalakayin natin ang tungkol sa kasaysayan ng wika at kung ano ang mga prosesong pinagdaanan sa pagkakabuo nito. Malalaman din natin kung sino ang mga taong naugnay dito at kung ano ang papel nila sa wikang Pilipino. Hindi lang yon. Alam niyo rin ba na mayroon tayong tinatawag na antas at variety ng wika? Kaya't halina't samahan niyo kami sa pagtalakay ng aralin ito. 1934 Konstitusyonal Konbensyon. Mainit ang balitaktakan ng talakayin ang isyu tungkol sa wika. Sa Ligang Batas 1935 Artikulo 13 Section 3, ang Pambansang Asembleya ay gagawa ng mga hakbang tungo sa pagpapaunlad at pagpapatibay ng isang wikang pambansa na batay sa isa sa mga umiira na katutubong wika. Hanggang hindi itinatadhana ang batas, ang Ingles at Kastila ay patuloy na gagamiting opisyal. Si Manuel L. Quezon ang Pangulong nanindigan sa pagkakaroon ng wikang pambansa. Batas Commonwealth bilang 184. Batas na ipinatupad ni Manuel L. Quezon. Layunin ng batas na ito na lumikha ng institusyong pangwika na mangangasiwa sa pagkakaroon ng wikang pambansa. Surian ng wikang pambansa. Institusyong magsasagawa ng pag-aaral tungkol sa magiging batayan ng wikang pambansa. Si Jaime C. de Vera ay ang unang tagapangulo ng surian ng wikang pambansa. Mayroong 5 gampanin ang surian ng wikang pambansa. Una, gumawa ng pag-aaral tungkol sa mga pangunahing wikang sinasalita ng hindi bababa sa kalahating milyong Pilipino. Ikalawa, gumawa ng mga komparatibong pag-aaral sa bokabularyo ng mga pangunahing wikang ito. Ikatlo, pag-aralan at malaman ang fonetiko at ortografiya ng Pilipinas. Pang-apat, gumawa ng masusing komparatibong pag-aaral ng mga panlapi sa Pilipinas. At ikalima, pumili ng katutubong wika na gagawing batayan para sa ebaluasyon at adaptasyon ng pambansang wika. Pamantayan ng pagpili ng batayan ng wikang pambansa. Una, pangunahing wikang sinasalita at nauunawaan ng maraming Pilipino. Pangalawa, wikang may mayamang panitikang nasusulat. Pangatlo, may pagkakahawig sa maraming wikain sa bansa. Pang-apat, ginagamit sa sentro ng pamahalaan, edukasyon at komersyo. Ang 8 mayoryang wika: Cebuano, Hiligaynon, Waray, Bicol, Ilocano, Tagalog, Kapampangan, Pangasinense. Noong Nobyembre 17, 1937, pinagtibay ang wikang Tagalog ang magiging batayan ng wikang pambansa. Hunyo 1940, ipinag-utos ang pagtuturo ng wikang pambansa sa lahat ng pampubliko at pribadong paaralan sa buong bansa. Noong Agosto 13, 1959, pinalabas ng Kalihim Jose E. Romero ng Kagawaran ng Edukasyon ang kautosang pangkagawaran bilang 7 na nagsasaad na ang wikang pambansa ay tatawaging Pilipino. Sa Ligang Batas 1972, Artikulo 14, Section 3, ang Pambansang Asembleya ay dapat gumawa ng hakbang tungo sa pagpapaunlad at formal na adopsyon ng panlahat ng wikang pambansa na makikilalang Pilipino. Kautosang Pangkagawaran bilang 25. Nagtatakda ng mga panuntunan sa pagpapatupad ng patakarang edukasyong bilingwal. Ang edukasyong bilingwal ay nangangahulugan ng magkahiwalay na paggamit ng Pilipino at Ingles bilang medium ng pagtuturo ng mga tiyak na asignatura.
Saligang Batas 1987, Artikulo 14, Section 6. Ang wikang pambansa ng Pilipinas ay Pilipino. Samantalang nililinang, ito ay dapat pagyabungin at pagyamanin pasalig sa umiiral na wika sa Pilipinas at sa iba pang mga wika. Enero 1987. Sa pamamagitan ng kautosang tagapagpaganap bilang 117, na nilagdaan ni Pangulong Cory Aquino ay nilikha ang LWP o Linangan ng Mga Wika sa Pilipinas. Linangan ng mga wika sa Pilipinas. Sangay ng pananaliksik at pagpapaunlad, leksikografiya, pagsasaling wika at panitikan, preserbasyon at promosyon at pangasiwaan. Noong Agosto 14, 1991, itinatag ang KWF o Komisyon sa Wikang Filipino. Komisyon ng Wikang Pilipino. Layunin nitong magsagawa, mag-ugnay at magtaguyod ng mga pananaliksik para sa pagpapaunlad, pagpapalaganap at preserbasyon ng Pilipino at iba pang mga wika sa Pilipinas. 1997, nilagdaan ni Pangulong Ramos ang proklamasyon bilang 1041 na nagpapahayag ng taunang pagdiriwang tuwing Agosto 1 to 31 bilang buwan ng wikang pambansa. Mga kababayan! Alam naman natin na ang wika ay nahati sa iba't ibang kategorya sa antas batay sa ginagamit ng tao. Ito ay ang kanyang pagkatao, lugar na tinitirhan, lipunang ginagalawan, pagkakataon at okasyong dinadaluhan. Ang wika ay may dalawang uri. Ito ay ang formal at di formal, kung saan ang formal ay nahati sa dalawa. Ito ay ang tinatawag na pambansa at pampanitikan o panretorika. Samantalang ang di formal naman ay may iba't ibang uri. Ito ay ang balbal, kolokyal at lalawigan. Ngayon, alamin naman natin kung paano at kailan ginagamit ang mga antas na ito. Ang aking asawa at anak ay nasa tahanan. Ano te? May asawang anak ka na pala? Nga, binabasa ko lang itong nasa libro. Ito, Narinig niyo ba kung paano ginamit ang pambansang antas? Ang sinabi ni Van na ang kanyang asawa at anak ay nasa tahanan ay ang pambansang antas. Ito ay karaniwang ginagamit ng mga manunulat sa aklat at pambaralira sa paaralan at pamahalaan. O aking kaibigan, kumusta ka sa araw na nagdaan? Ikaw ba'y nasiyahan sa ating panandaliang bakasyon? Manunugmok dahil hindi mo nagkain yung baon. narinig mo ba ang iyong natulan? Sa tingin ko'y lingid mo ang iyong kasagutan. Ako'y nasiyahan at nagmok kaibigan. Nung una'y walang mapagisidlan ng aking sayang na darama. Ako'y biglang napaisip, bakit ko nga pala hindi mahahagkan? Singilaw na ba nang lumalagas na sa tubig mula sa gripo ang iyong narinig? Malinaw na ba ang gamit ng pambansa o panretorikang antas ng wika? Ito ay kadalasang ginagamit ng mga malikhaing manunulat, kung saan ang mga salita ay malikhain, makulay at masining. Ito ba si Andre? Sabay-sabay tayong mga ina. Baka may dinaanan lang. May assignment ka na ba sa Filipino? Wala pa nga eh. Kaya inaanap si Andre. Kopya akong assignment. O iba narinig ang pangalan ko dyan? Uy, saan ka galing? Walang yak ka. Kanina ka pa namin inaanap. Saan ka nakapunta? Aray ko naman! Diyan lang sa tabi-tabi. Ako may kailangan na naman kayo, kaya niyo ako hinahanap. Alam mo yan, be. Matik na. Ganon. Tara, kain. Kakiliwanag naman siguro ng sikat ng araw kung anong uri ng antas ang kolokyal. Ito ay ang palagi nating ginagamit at pang-araw-araw nating sinasalita. Ito kadalasan ay nababawasan ng isa, dalawa o higit pang titik sa isang salita. Paano ka na ba? Ha? Bing, anong papanaw? Hindi pa ako handang mamatay. Loko, ibig ko sabihin kung uuwi ka na ba? Ganun ba? Sorry.
Ang nabanggit ni Faith na "paano ka na ba" ay isang salitang lalawiganin. Ito ay karaniwang maririnig sa isang partikular na pook o lalawigan. Makikilala ito sa kakaibang punto o tono. Uy, be, ang sarap itong kinakain ko. Ay, nakakaloka, ang sarap. Masasarap tong crab egg ko. Sarap. We, mas masarap mo nilalapang ko, no? With shells, mas masarap itech. Wapakers, number 1 pa rin ite. Giko. Hindi naman siguro kung paano ang naging daloy ng usapan. Ang antas na ito ay ang balbal. Ito ay ang pinakamababang uri ng antas. Karaniwan itong ginagamit ng mga tao o karaniwan natin ginagamit sa pang-araw-araw. Dumako naman tayo sa variety ng wika. Sinasabing, ang pagkakaroon ng variety ng wika ay pinapaliwanag ng teoryang socio-linguistic na pinagbabatayan ng ideya ng pagiging heterogeneous ng wika. Ayon sa teoryang ito, nag-uugat ang mga variety ng wika sa pagkakaiba-iba ng mga individual at grupo, maging ang kani-kanilang tirahan, interes, gawain, at iba pa. Ang napanood niyong Dub Smash ay isang halimbawa ng idiolek. Ang variety ito ang nagpapaiba sa isang individual. Bawat isa kasi sa atin ay may kani-kaniyang paraan ng paggamit ng wika, kung saan ang isang tao ay mas nakikilala sa kanyang pagsasalita. Te, may pasok pa daw ba ni Bugopogi? Wannabe. Ay, ba't ka ba pang SM? Saan na gusto pumunta? Jewela Islands na. Hagar de Versausa ng akiste. Tsaka baka Jumulanis Morset later. Tegi akis sa modo shiko kapag Jumuela akis ng wet. Ay, gusto pa na lumampa. Ay, sorry te. Tegi talaga akis kay modo shi. Brogi wonder na ang abot ni Watashi. Ano yung kinumanchi yung biribera nyo? Magic Manos? Naintindihan niyo ba kung ano ang pinag-usapan nila? Ang kanilang salitang ginamit ay salitang Bekimon, kung saan iilan lamang ang nakakaintindi ng mga salitang ito. Ito ay nakapaloob sa variety ng sociolek, kung saan ang variety ito ay nabubuo batay sa dimensyong sosyal. Tinatawag din itong sosyal na variety ng wika dahil nakabatay ito sa mga pangkat panglipunan. Taoya ba ine? Ali! Ali! Hayop? Ali! Ating tabang makanini? Ala! Ala! Ah! Forever! Ang narinig niyong salita ay Kapampangan, kung saan ito ay nakapaloob sa variety ng dialect, kung saan ang dialect ay ang wikang ginagamit sa isang partikular na rehiyon, lalawigan o pook, malaki man o maliit. Alam mo, bagay tayo. Anong bagay tayo? Tao tayo. Narinig niyo ba kung paano ginamit ang salitang bagay at hayop sa kanilang usapan? Ang mga salitang ito ay kadalasang may dalawang pagpapakahulugan. Ang isa ay maaaring literal at ang isa naman ay upang maipahayag natin ang ating damdamin. Ito ay nakapaloob sa variety ng rehistro, kung saan ang salita ay may dalawang pagpapakahulugan at halimbawa nga nito ay ang pinakita sa video. Mga kababayan,